nang malaman natin ang tunay na kalagayan ngayon ni Chris Aquino sa Amerika. At sinabi niya na nasa 5th degree na ang kanyang autoimmune, ang kanya pong dinaramdam. Si Chris Aquino daw po ay ipinakukulam. Sino ang driver ng ating biyahe ngayon? Siyempre, ang nag-iisang Diamond Star, Maricel Soriano. Siyempre, ang kandang konduktora ang maganda. Siyempre, si Miss Dina Bonneville. Ayan na po, heto na naman po tayong magkakasama na naman sa ating mga opinyonan, kwentuhan at halakakan. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Sa inyo na po nanggaling na kumbaga sa isda, namumula raw po ang inyong hasang kapag SNN na. At syempre, nag-iinit ang pakiramdam ng mga nakababad sa snow sa iba't ibang dako ng buong mundo. Ang sarap-sarap po na matanggap ang ganyang komplemento. Di ba naman, Romel Chika? Ay, opo, kaya naman dyan lang po kayo. Kami na po ang bahala magpasaya ng buong araw ninyo. Oh! Ano kaya may sasagot? Abangan natin. Halika, hawak kamay tayo. Of course, Wendell Alvarez, aka Barikutot. Siyempre, ang mga kwentong artista, kinagigiliwan ninyo lahat. Kaya bibigyan namin ng opinyon. Ganun lang? Parang bitin. Sa loob ng showbiz Landia. Yun ang talagang pagbuo. Yan. At syempre po, yun naman talaga ang inyong inaabangan tuwing tayo ay nagkakasama-sama. Maraming salamat po sa malayuan at malapitan yung suporta. Dito lamang po sa inyong programa, ating show. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Alam mo, may mga followers tayo, subscribers natin sa iba't ibang dako ng buong mundo. Ang tanong nila, hindi naman nanay ang chismis. Wala namang bahay bata. Bakit palagi nanganganak ang mga kwento? Di ba totoo naman? Kasi nga, di ba? Dahil sa pagtangkilit niyo po ng mga ganyang kwento, kaya kumakalat ng bonggang-bongga. At nanganganak ang mga kwento at istorya. Mayroon pang isa dyan. Di ba marami din nagtatanong? Sabi niya, bakit kayo mga bakla? Bakit dumadami kayo? Hindi Wala naman gremlins? Oo. Wala naman kayo mga ovary, mga kung ano daw. Ayan, nababasa, dumadami, ayan. At syempre po, mga kachika, para po sa inyo itong aming ginagawa. Seryoso po ang una nating paksa dahil lahat naman po tayo ay naapektuhan nang malaman natin ang tunay na kalagayan ngayon ni Chris Aquino sa Amerika. Ikaw aminin mo. Oo, naakala natin ay paganda ang kanyang kalagayan. Sa matagal niyang paglayo sa Pilipinas, yun pala, nakakalungkot, palala ng palala. Ikaw, Wendell, ano naramdaman mo nung malaman mo mula mismo kay Chris Aquino kung ano ang estado ng kanyang health ngayon? Parang ano ako, yung tawag ba doon, yung parang nasaktan din ako sa sinabi niyang ganun. Kasi di ba ang buong akala namin, parang sabi niya, gumaganda na yung kanyang immune na... Noon. Oo, noon, di ba? Tapos sabi niya nga, okay na nga yung siya, kaya nga gusto niya nga pauwi niya yung mga anak niya, total okay naman ako dito. Tapos bigla na lang, boom! Nagsalita na siya na ganun. Parang nagpapahiwat. At yan po ay talagang tumawid po sa damdamin ng bawat Pilipino. Nagmamahal o hindi gusto si Chris Aquino, nagkaisa po tayo sa iisang objective, ang kanyang paggaling. Diba? Yes. Ang siya ay gumaling. Sabi nga niya, napakakapal na po ng mukha ko. Lagi na lang akong humingi sa inyo ng dasal. Pero this time, yung kumbaga sinabi niya na, mas kailangan ko ngayon ng maigting na panalangin dahil sa kalagayan ko. Doon ka kakabahan, mas kailangan. Kung doble na tayo magdasal, gawin pa natin triple, basta marugdog. Tama ba na marugdog? Kasi siya na rin po ang nagsabi sa atin na ang mga natitira pang panahon ng kanyang buhay mula po dito sa pagsasalita niya ay hiram na lamang. At sinabi niya na nasa 5th degree na ang kanyang autoimmune, ang kanya pong dinaramdam. At talaga naman pong lahat tayo, kalahati ng puso natin ay nagpunta sa kanyang pakiusap. Diba? Pero alam niyo po, mga kachika, hindi po lahat talaga ay makukuha ni Chris Aquino ang damdamin. Meron din po syempre na mga kumakalaban, kahit hindi naman matindi ang pagsasalita, pero alam mo yung merong hindi naniniwala, merong naniniwala, at
merong nasa gitna. Mm-mm. Di ba? Sa madaling salita, hati ang Oo. paniniwala nila sa paglabas ni Chris Aquino ng mga statement Oo. niya. Katulad yung mga tagapanood natin na mga nagtatrabaho po sa ospital. Parang ang dating sa kanila ano ba naman yan? Parang pang ICU na yung kwento. Parang gano'n. Oo nga. Mga doktor mismo po ay nagkukwentuhan at sinabing parang hindi naman gano'n. Pero yung mga nagmamahal po kay Chris Aquino, tunay na tunay po na naramdaman kung ano yung bighati na kasalukuyan niyang dinaramdam, di ba? Dito po ay nabuksan sa Amerika, talagang kalat na kalat po talaga ang kwento doon at maging dito sa Pilipinas na si Chris Aquino daw po ay ipinakukulam. Ipinakukulam. Hati din po ang ating paniniwala sa salitang kulam. Marami po sa atin ang naniniwala. Meron din naman po na hindi. Di ba? Pero ako kasi ang binibigyan ko ng bigat sa ganito, anumang bagay basta nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia, totoo. Di ba kahit naman sa Bible meron yung mga sorcery, Oo. yung mga nagpapagapang ng apoy, ng Yes. sakit, di ba? Yung ganon. So, meron po mga nagsasabi na total din lang sa tagal na ni Chris Aquino ng pamamalagi sa Amerika na puro mga sikat na Serojano ang nagbabantay sa kanyang kalusugan, bakit hindi siya humingi ng tulong sa alternative medicine at sa albularyo? Kasi nga, ang sabi, baka siya ay kinukulam. Ano ang pagtanggap mo sa kulam? Nako, ako may experience din ako dyan, kaya ako naniniwala ako dyan. Mahirap ikwento to sa iba kasi pagtatawanan ka. Oo. Di Ako ba, Day? meron ding alam na kwento. Kapag ikinukwento ko, ang sabi sa akin, huwag mo na sasabihin sa iba yan ha. Ito na ang huli sa akin na lang. Di ba? Oo, ganon. Kaya ikaw mismo, kahit na gusto mo, basta ikaw sa sarili mo, na-experience mo yun, hayaan mo na ma-experience ang iba para bago sila maniwala. Oo. Yun lang yun Oo, eh. oo. Ikaw. Ako naniniwala ako sa kulang talaga. Okay, so tayong tatlo talaga, dahil po sa karanasan, kami po ay naniniwala. Meron kang kwento, meron ako, meron ka din. Unahin mo yung kwento mo. Naku, eto na nga. Actually, yung kapatid ko mismo ang naka-experience niyan. Na akala ko talagang mamamaalam na siya. Talagang yung sakit niya na pabalik-balik, na pinadoktor na, wala naman natutagpuan. Laging gano'n. Isang araw, sinumpong ng to death na 50-50 na sa ospital. Texas na. Nagpirma na ako ng Nag-waiver ka na. Nag-waiver ako. Sabi ko, wala na magagawa. Ilabas na lang natin yan. Sabi ko, kaysa mamatay. Kasi pag namatay sa ospital, mas mahal, di ba, Nay? Oo. Total, sabi ng doktor, wala na. Sinukuan na. Oo. Sabi ng doktor, may ano na lang yan. Ilang oras na lang yan. Ilang minuto. Mawawala niya kapatid. Siyempre, bukot ko. Biglang sabi, eto na. Isipin na lang natin. Total, sumusugal na rin lang tayo. Isugal natin ng bonggang-bongga. Ilabas na natin yan. Alam na, nung nag-pass siya kami ng ilabas. Nung pagtanggal ng mga Dextro. tumayo ang kapatid ko. Pag ganun daw po ang mga senyalis na kinukulam, kapag nagpapagamot ka, Kinokontra kasi. lalo. Dahil tumayo na yung isipin. Pirma na ako ng waiver tata. Tumayo! Sabi sa ako, may luwi na tayo. Hindi ko makakalimutan. Uwi na tayo. Pag-uwi na. Oo. So, karanasan. Ano? Karanasan. At ikaw mismo, di ba? Oo, kaya ramdam ko, nakita ko yung pagbabago ng boses, yung pag tinatawas, may mga nakikita ka kung iba-iba, mga nilalagay na mga kawayan na nilalagay yung kahit na iniipit dito. Dinikit lang din na parang paso-paso. Sumisigaw. Ikaw, ano yun? Palagay ko wala ka namang... Hindi, yung father ko kasi nagkasakit noon. Di syempre, ano sa doktor. Syempre yung iba naman yung mga matatanda doon sa amin, hindi naman naniniwala gano'n. Sabi, kasi lumalaki yung tiyan. Sabi niya, naku, siguro kinulam yan. Dali niyo doon sa lugar na ito, sa Bago City, gano'n niya. Ano iba. Tapos, pinuntahan namin din yung matanda. Ang sabi na lang doon ng matanda, sabi niya, dalhin niyo rito yung kanyang damit na suot. Oo. Di syempre, dinala yung damit na suot. Pagkatapos, dito na, sabi niya doon, isusuob niyo. Alam niyo ba, isusuob yung ng apoy. Oo, ng apoy, ng mausok. Pausukan na gano'n para daw mawala yung kanyang sakit ng tiyan at para mano. Pero, syempre, iba pa rin yung ibig sabihin yung paniniwala natin na sa Panginoon. Di syempre, nagdadasal din kami na sana hindi totoo yung kinulam siya. Kasi para na ibig sabihin gumaling siya. Yun, nung ibinala ng Christians ng damit doon, pinag-anuan niya. Yung parang may binabasa sila na parang
hindi mo maintindihan. Latin. Oo, tapos sabi ang ganun yun nga, isusuob daw, ganun. Tapos ito, palagi nyo ibibigay sa kanila. Pagdating ng alas 6 daw ng gabi, yun daw yung damit na isusuot sa kanya para mawala. Gumaling. Gumaling siya pang samantala, pero siyempre ganun talaga yung pabalik-balik ko. Okay. Ako din po dati hindi ako naniniwala sa kulam. Hanggang sa isang araw na patunayan ko sa aking sarili at ng mga kababata ko na meron talaga. Kasi nakakita ako talaga ng isang kinukulam. Merong isang manggagamot mula sa Pangasinan na dumayo doon sa lugar. Hindi sila magkakakilala. Inimporta lamang para gamutin yung labas-masok sa ospital na hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sakit. Gumagastos sila pero walang paglakas na nangyayari doon sa pasyente. Ang sabi niya, dinig na dinig namin, tabi ng kalye lang kasi yung bahay. Dinig na dinig namin, ngayong umagang ito, kapag dumaan ang isang babae na nakapandong ang ulo, lilingon siya sa bahay ninyo, siya ang tumatrabaho sa iyo. Ay, Alam mo, di kami lahat, nag-aabangan kami, abang kami ng abang. Maya-maya, dumating nga yung babae. Tumawid na ganun doon sa kalye. Lumingin na ganun doon sa bahay kung saan ginagamot yung pasyente. Yun pala ang tumatrabaho. Alam mo, parang nagdahilan. Parang nagdahilan lang yung may sakit. Diba? Lumakas. Hindi na siya ipinadoktor, tumaba na siya. At nawala na yung kung ano-ano niyang dinaramdam na labas-masok na sa ospital talaga. Pero walang nangyayari. Ito po ay mga karanasan na hindi namin malilimutan. Kayo po siguro wala pa kayong nararanasan o nakikitang ganito kaya hindi pa rin kayo naniniwala. Pero meron po talaga, merong ganyan. Kaya ang sabi ng iba nating mga kababayan, hindi naman siguro makasasama kung sakaling bigyan ni Chris ng importansya ang mga albularyo at ang alternative medicine. Why not? Tama. Kasi tingnan mo ha, ilang taon na siyang nagpapagamot. Puro magagaling na doktor ang tumitingin sa kanya. Pero bakit sa halip na sabihin niya na maayos na po ako dahil sa inyong mga dasal, maraming salamat, bakit palala ng palala, pataas ng pataas yung estado ng kanyang AI, di ba? Tapos sinasabi niya ngayon, pati yung kanyang lungs may tama na, may mga kalmot. Pagkatapos, yung kanyang heart daw po, yung mga muscles ay talagang matitigas. Kaya ang daloy po ng dugo sa kanyang mga ugat ay nagbabara at sabi nga niya, bagsak na bagsak ang kanyang hemoglobin. Kung ganyan na palala at hindi paganda ang sitwasyon, hindi po natin maiaalis sa ating mga kababayan kung sakali na meron silang suggestion na baka naman maaaring si Chris ay magpa-albularyo at gumamit din ng alternative medicine. Bawal sa kanya kahit paracetamol lang. Ang tindi po ng allergies niya. Damo, bulaklak, kaunting alikabo. Wala na po. Talagang aandar na po yung kanyang allergies, mamamaga ng kanyang muka, pati ang buong katawan niya. At nasaksihan ko yan nung magkakasama pa kami sa The Bus. May mga pagkakataon talaga siya na yung butterfly namamaga. Namamaga talaga, oo. At may mga pagkakataon na nahihilo siya. Oo, kasi nga hindi siya makahinga ng maayos, di ba? Nakikita ko yun sa kanya. Kaya marami po nagsasabi na baka ipinakukulam siya, bakit hindi niya bigyan kahit kaunting porsyento ng paniniwala. Bakit hindi? Oo naman. Wala namang mawawala. Oo. Malay mo, sa pagsusubok niya, doon pala niya nakita ang tunay na gamot ng kanyang karamdaman. Meron naman pong mga matatanda, kasabihan po ito at lagi nilang sinasabi. Meron po kasing isang pamilya na namatay lahat ng magkakapatid na pinatay. Pinatay silang isa-isa, 5 magkakapatid, pinatay talaga sila. Ang sabi ng matatanda, ano ba ang hanap buhay ng kanilang lolo? Ganon. Yun daw lolo kasi marami ring pinatay. Parang ganon, marami ring pinatay. So ang sabi po ng matatanda, sa 3rd degree daw, si ikatlo daw na henerasyon, dun daw po bumabawi. Lolo, anak, apo. Parang ganon. Diba? Kaya lola, anak, apo, ganon. At meron po mga nagsasabi ngayon na kay Chris Aquino daw po tumama yung mga kanununuan niya na may ginawa noon at sinaktan at napatay. Kami naman po tatlo ay hindi naniniwala na ang kasalanan ni Pedro ay dapat ipamana kay Juan. Totoo. Ang kasalanan ni Maria dapat ba ibang babae ang magdusa? Hindi po kami naniniwala. Basta ang amin pong paniniwala ay simple lang. Tayo pong lahat ay mga purinero lang dito sa mundo. Lahat po tayo namamasyal lamang. Pero sa pagkapanganak pa lamang po natin, alam na ng Panginoon kung hanggang kailan ang ating buhay, ang ating itatagal, at kung kailan tayo magpapaalam.
Ayun. Totoo yan. Totoo. Siyempre, Ano? oo. Oo. Wala talagang iba sa Panginoon talaga. Naglalakbay lang po tayo. Pinahiram lang po ang buhay na hawak natin. Kaya tama si Chris. Mula nung magsalita siya, yung susunod na 6 na buwan ng kanyang buhay ay pahiram na lamang. Ganon ka-crucial. Pahiram na lamang po dahil hindi nga matutup yung kanyang sakit kung paanong gagawin. Diba? Correct. At saka yung mga gamot na susubukan. Biological. Oo. Oo. Nakakaloka Kung yun. po pwede, dahil matindi po talaga ang kanyang allergies, hindi po siya kahit nga paracetamol, sabi sa'yo, hindi niya pwedeng inumin. At dito pa po ay isang realisasyon ng ating malalaman. Sabi natin, bilyonarya, si Chris Aquino. Kayang-kaya niyang bumayad ng mga doktor na pinakamahuhusay sa buong mundo. Ang mga gamot na mahal na wala pa dito sa Pilipinas, kayang-kaya niyang inumin. Samantalang ang mga tulad po natin na ika nga ay kapuspalad, hindi naman yung hirap na hirap, pero hindi kayang gawin ang ginagawa ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Yun naman. Pero Oo. dito lang po tayo nagkakapantay-pantay. Sa totoo lang, dito lamang sa buhay at kamatayan. Kapag panahon na po talaga at yan ay nakasulat na kailangan na po nating ibalik ang hiram na buhay natin sa Panginoon, wala na pong magagawa ang salapi. Ay, oo Diba? naman. Wala Kaya na. ka bang isalba Ay, ng wala. pera? Hindi kaya isalba yun. Mm-mm. Siyempre talagang ganun, pag sinabing, pag oras mo na talaga. Oo. Oo. Yun ang pinakasakto. Kapag dumating na po talaga ang pagsasauli ng ating hiram na buhay, wala na po tayong magagawa. Sa totoo lang. Di ba? Kahit nasaan ka, kahit ano pang Oo. ginagawa mo, kahit nakahiga ka, alam mo yon, basta pag tinawag ka na, Ayun Yun na yun. Oo. Sa totoo lang po, di sana wala ng bilyonaryo na binabawian ng buhay. Sana wala na pong kapuspalad na niwalang pambili ng gamot na nakaliligtas, lumalakas at nabubuhay pa ng matagal. Basta ang pinaka talaga sa lahat ng pinaka mahalaga para kay Chris Aquino ngayon, yung faith. yes. Ano? Yung pananampalataya. Wala pong po pwedeng kumalaban o lumaban sa pananampalataya. Maniwala po tayo na may Diyos na magbibigay sa atin ng karagdagan pang taon sa ating buhay. Yun yun. Oo. At kung ano ang kanyang kalooban, wala na tayong magagawa. Hindi tayo makapamimili. Kailangan na lang nating tanggapin at sundin. Di ba? Kaya yung kulam, pwede. Kulam, question mark, pwedeng hindi dahil hindi nga tayo naniniwala. Pero, ika nga, ang tao pong nalulunod kahit po sa tingting kumakapit para maligtas lang. Yun. Di ba? Correct. Kahit po salbabida, kahit walang hangin, kakapit para huwag malunod. Kaya, kung gusto nating mabuhay, ba't hindi natin pagbigyan ng Oo suhestyon ng iba nating mga kababayan? Oo, lahat Di ba? gawin para Oo. mabuhay. Sabi niya, I refuse to die. I want to live dahil sa kanyang mga anak. At yun din po ang ating panalangin. Maaari pong yung iba hindi naniniwala, yung iba ay kalaban sa politika ng kanilang pamilya, natural lamang po yan. Pero bawat tao po ay may magandang puso. Kung ano ang hinihiling ng ating kapwa, ibinibigay pa rin natin. Di ba? Yes. Ayan. May nakahanda ka bang kanta para kay Chris? O wag na lang? Siguro, hindi kaya panalangin na lang natin si Chris. Oo. Ipagdasal na lang natin si Chris. Oh, mas Ayun. maganda pa. Oo. Mas maganda pa talaga. Wala pong mababawas sa ating kabuhayan at sa ating pagkatao kapag hindi natin pinagdamutan ng panalangin si Chris Aquino. At kapag kailangan po ng ating kapwa, ibigay po natin mula sa puso. Correct. Yun lang yun. Yan. Okay. Ay, nako. Eto na po tayo sa pasasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin mula sa puso. Of course, Boycie Caragay, Marichu Formacion Espiritu. Tita Julie Paras. Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China, and Mama Noemi. Salamat po. Tito Abel and Tita Nene Ulanday. Freely and Laramie Abrego. Diletada, wag kayong aano-ano dyan. Dribble and Mama Lota, salamat din. Shoni Sebastian. Dan Clavicilian. And Mama Sel. James Vincent Navarrete and Mama Dang, salamat. Direk Franny Zamora. John Ancheng Bautista Silverio. Randy Balaguer, Mark Valencia ng 16 cent coffee po sa silang at mahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia. Toby Morabe and Mama Ana Morabe. Salamat. Yes. Diba? Naku, ang ninang natin, Tita Flori Estrada. Ninang Flory Estrada, Ninang Letlet Cocabo, at
ang rampadora, ang reyna ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry, and Kenzo Bongbong. And of course, The most generous woman of all time, Doña Lily Chua. maraming salamat po sa inyong lahat. Eto na po tayo sa ating pinakahihintay ninyo. Dito po kayo talaga tutok na tutok at dito na exercise ang ating utak talaga sa panghuhula kung sino-sino po ba ang ating mga pasahero. Kaya naman, Romel, Tara na! Sakay na! Now na! eto na po. Hindi po namin alam ni na Romel at Wendell kung nung nakaraang episode ng ating Sakay Na ay naging napaka-relax po ng ating mga pahulaan. Hindi po namin alam kung talaga bang ibinigay na lang natin yung mga clue. O talaga lang magagaling na kayong lahat. O talaga lang pong nag-effort kayo. Yes. Kaya maraming salamat. Ang dami nilang nakahula doon sa nakaraan. Ay, kasi binabalik-balik nila. Oo, nire-rewind nila yun. Kaya maraming salamat kay Wating-Wating ng London. Wow. Ay, ng Lia ng ng Qatar. Qatar. At saka siyempre si Boycie Caragay. Lara May Abrigo. Dan Clemesilia. First time. Shoni Sebastian, first time. Yes. Tita Nene Olanday, pangalawang pagkakataong Oh. nakahula ng perfect. Ching Bautista Silverio. Sanay na siya. At ito talaga sorry, hindi ako magsosorry kay Edelitada kung sabihin ko ng napakahina po talaga niya sa mga blind item. Oo. Pero panalo siya ngayon. Edelitada, perfect kayong lahat. Oh, Maraming alright. salamat. Galing. Okay, eto na. Sino ang driver ng ating biyahe ngayon? Siyempre, ang nag-iisang Diamond Star, Maricel Soriano. Maricel Ay. Soriano. Naku, Oo. sino ang kanyang konduktora? Siyempre, ang kandang konduktora ang maganda. Siyempre, si Miss Dina Bonneville. Nako, sasabihin ni Tito Manny, ano kaya ang something in common? Ay. Ba't magkasama? Magandang pareho. Oo. Pero may iba pa pong dahilan kung bakit sila kasama dito bilang driver at konduktora. Nako, may mga pumapara. Ay. Kailangan natin silang pasakayin. Karapat dapat sila sa biyaheng ito. Una mong pasahero. Ang una kong isasakay, ito siya'y magandang, magandang female personality. At saka ito siya, talagang maraming humanga sa kanya. Pero talagang ang kinis-kinis niya. Super kinis. Ay. Oo. Yun sa akin din, isa rin pong napakakinis na female personality. Nagkaroon siya ng mga problema sa buhay pero kineri niya. Oh. Ay. Diba? Caring niya talaga. At yun sa'yo? Ay, naku, dito pa sila mukhang mahihirapan ng konti. Kaya dapat magiging generous ako. Ay, ganon. oo. Pero ang dali-dali bigyan ng clue sa dulo yan. Ay, oo. Eto na nga, lalaki. Ay. Isasakay natin. Nag-iisang lalaki ba ito sa ating Oo, grupo? nag-iisa Wow. siya. Na bagay naman talaga siya. Kasi kapag kasama niya yung mga babae ko, hindi nalalayo ang kanyang Kutis. Ay, Yung talaga. sa'yo? Nako, ito siya, female personality. Makinis din to. Talagang akala mo wala siyang piklat sa katawan. Pagka nag-ano siya, di ba, nag-swimsuit sa kumisa. Swimsuit. Swimsuit. Di ba? Ito siya nako, madali nyo rin siya tandaan kasi di ba, parang kaibang kanyang apelyido. Okay. Ay. At ang kasunod, naku, ito naman sa itsura pa lang, alam na natin na talagang, malinis, makinis, mabango. Mamaya na natin, bibigyan ng mga clue. Mamaya na ha. Ayun, sa'yo pa, isa mo. Nako, eto naman, isama na, talagang hindi siya mawawala dito. Dapat siyang isama kasi siya talaga yung uno de primera, malinis na malinis. Ay. At carry naman niya. Oy, Kayang-kaya naman niya. Correct. Diba? Okay. Eto na po. Bakit po ba si Maricel Soriano ang ating driver sa biyahe na ito? Unang-una, alam natin yan. Si Maricel Soriano po, 3 beses sa isang araw kung maligo. Ang tubig po niya, kapag gumagamit siya sa banyo, kunwari magwawash siya ng kanyang kamay o merong pang ibang paggagamitan, pinakuluan tubig po yan na tinatakpan bago niya gamitin. At talaga pong kung magsabon siya at maghilod ng katawan, naglalagay pa siya ng kalamansi nung bata siya. Ganon po siya kalinis. Pagkakain, toothbrush. Pagkamerienda, toothbrush. Bago matulog, toothbrush. Ganon po kalinis si Maricel Soriano. Sobra. Grabe. At kitang-kita naman In sa kanyang fairness. itsura talaga na napakalinis niya. Oo. Pati ang suklay niya, iba-iba din yan. Suklay na pang umaga, Ay. pag bagong gising, suklay na
pag merong gagawing trabaho, Grabe. suklay na pangkaswalan lang. Ay. Ganon siya kalinis. O bakit si Dina Bonnevie? Nako, eto naman to si Miss Dina Bonnevie. Di ba naging beauty queen yan? Oo. Panindigan talaga syempre. Kaya ka naman naging beauty queen kasi alam na merong vein ka sa katawan. Oo. Kaya Kaya- alam ang mga rikotitos. Alam niya kung saan niya gagamitin yung mga bagay-bagay, di ba? Kung meron para sa siko, para sa labi, meron siya mga gano'n, may mga pampahid siya para kung saan-saan ang parte ng kanyang katawan. Ganon siya kapartikular sa kanyang skin. Okay. Oo. Ayan po mga kachika. Alam na natin kung sino-sino ang mga sakay ngayon. Pero sa pahulaan natin, gagawin. Sila po ang mga personalidad na malilinis, sobrang linis sa katawan. Ayan. Okay. Una mo na pinasakay. Nako, ang una ko pinasakay, hindi nyo na kailangan to i-question ito. Ay, Kasi ito, kahit sabihin mo hindi sa maglinis, talagang makikita mo bagong ligo palagi. Oo, mukha siyang bagong Oo. paligo talaga. Sobra. Alam mo kung nasa dilim, Oo. siya yung kumikinang. Ay. Oo. Siya ang ilaw sa dilim. Ganon. Fairness. At ito din, yung pangalawa, yung pinasakay ko naman. Oo. Ganon din. Kaya, alam na alam ko kapag ka kinagat ng lamok, Oo. alam mo kapag ka medyo nakurot o nasuntok, black and blue kagad. Ay, mamantal ba? Oo. Hindi agad-agad nawawala. Oo. Ganon po siya kakinis at kalinis sa katawan. Yung pangatlo, naku, itong pangatlong gwapo. Oo. Dahil nung nakita ko to, Ay. na mga, alam mo yung namumula-mula pa yung namumula-mula yung Makopa. ganito. Oo. Ay. Kung dito, mapula na. nilalo na yung mga Nilalo tago. na yung mga tago. Mm. Talaga napakakinis. So, di galing pa sa pagmumotor ito pero yung pawis sa pawis, pero ang bango-bango ng ito. So, Ay, sa oo. labas pa lang, Oo. eka nga, kung matao na sana yun, paano pa sa bayan? Ay, oo. Di ba? Tama. At yung susunod, yung sa'yo. Nako, yun itong sinakay ko, hindi ibig sabihin na kahit may iba siyang dugo, yung may nahalong dugo sa kanya na ibang apelyido, na ibang lahi. Puro talagang ito sa makinis talaga kahit anong, kahit saan mo sa tignan, matalikod. Kasabay pa tayo. Ayaw ni Chris, sorry. Hindi, mag-ulta bayo ka. Para hindi ka kinakapitan na ubo at sipon. Masarap yun. Patitibayan ang immune system mo. Ay, yung binigay mo nga, binigay ko, nakapag-relax pala yun. Oo, pero huwag mo iligaw. Inuubo ka pa rin. Okay, tuloy mo. Oh. Ito yung aking sinakay, ito yung female personality na kahit ibig sabihin may ibang lahi siya ng dugo, pero ibig sabihin, talagang kahit mo sa tignan, talagang napakakinis siya talaga. Eh, yung kasunod, Oh. may ibang lahi din to. Ay! O, purinerong dugo din yung kanyang ama, di ba? Oh. Pero kita-kita mo ang kanyang ganda at kalinisan. At saka makinis, di ba? Kaya lang, mamaya may clue tayo. Naku, Okay. etong huling isasakay, actually ayaw sumakay, magdadala daw siya ng sariling sasakyan. Ay, Ganon. sobra. Ayaw na naman. Ayaw Kasi niya. baka mahawa siya. Oo, ganun siya kalinis. Oo. Ah. Laging special lang lagi. Hindi na pwedeng pang maramihan, talaga kailangan pang VIP treatment lagi sa kanya. Okay. Oo. Eto na po. Iikot pa po tayo ng isa. Eto na. Makakaabangan nyo. Matindihan na po ang clue na ito talaga. Number 1, messenger. Nako, ang number 1 passenger nako, ito siya nasa ano na siya ngayon Nasaan? Nasa mababang kapulungan. Oh. Okay. At saka siyempre yung kanyang asawa. Politician siya. Politician siya yung kanyang asawa sa executive naman. Oo. Ehekutibo. Oo. Politiko ang mag-asawang ito. Okay, na may isang anak. Ah! Diba? Ito naman pong kasunod na napakalinis din po sa katawan. Dati siyang may karelasyon o asawa na aktor at nagkaroon sila ng mga anak na puro babae. Ay. Oo. At ngayon, ang kwento ay maligayang maligaya na siya sa piling ng isang Ay. napakayamang businessman. Sana Ayun. Yon. Wow. Na kapag sumisikat po ang araw, di ba? May Ay. kanta si Moira na, You are my tuba, my only tuba. Ano ka? May blind item ba pinapangalanan? Okay, go! So ito na, yung sa akin. Pag sumikat na ang araw, pasikat na ang araw, kailangan tayo'y magsisimba. Ay. Yan ang Ba't tuloy gawa ka ko. church? Oo! Oh.
Yun. Alam mo ba kung mag-toothbrush yan isang oras? Uy! Totoo. Ay, oo. Malapit sa ito, alam na alam mo kung At kung maligo yan, halos 2 oras. Grabe. Nakakandatulog na yata sa banyo ito. Pagkalinis-linis sa katawan, toothbrush niya, wala kang makikita kahit anong tinga talaga, sobra. At napakalinis. At hindi siya mahilig sa perfume. Uy! Yung pawis niya, pabango na. Bango na. Ay. Ang pogi. Sobra. Di ba, pogi? Pogi. At yun sa'yo. Ay, yung isinakay ko, sasabihin niya, ako ang pinakamalinis sa inyo lahat. Kaya yung mga pasayro pang lalagyan niya lang ng X. Oo. X kayo. Alam mo, kapangalan niya yung gustong-gusto ng mga apo ko pag kumakain ng prito, yung kimchi. Ay! Oo, Oo kapangalan nga. Ay, nga masarap siya. talaga Diba? yun. Okay. At ang kasunod naman po, nako, hindi nyo na kailangan pag-isipan pa. Napaka-controversial niya ngayon. Ay! Sa kabila ng kanyang kalinisan sa katawan, kagandahan, at wala nang iba pang mahahanapan ka ng kapintasan, bakit nga po ba walang tumatagal siyang boyfriend? Ay! No. Oo. Nakapagtataka. Naku. Bakit ganon? Lamin nga natin. Ay, Mm-mm. kasi matapang ata siya kasi may dugo siyang foreignero, di ba? Oo. Di ba gano'n naman yung, Ay, ganon? Wow. Alam mo, talaga nanganganing-ngani ka na. Okay. At ang susunod, At ang susunod talaga ito, wagas ang kalinisan dahil sa sobrang kalinisan niya, hindi maganda talaga pag sobrang ang malinis. oo. Alam mo, antibodies kasi, yan ang gwardya, yan ang sundalo sa ating katawan. Correct. Pag may umaataking sakit, sila ang nakikipaglaban. Ito, wala talaga to. Nuk-nuk ka ng linis. So, kopon ba ito? Pag tinalaga, wala talagang Kasi Ay, mula oo. pagkabata, hindi naman niya naranasang maglaro sa ulanan. Yun lang Ay, na. yun lang. Maglaro sa putikan. Correct. Oo, diba? Kaya hindi maganda yung gano'n. Eh, Kaya, di ba yung pelikula nga kung saan siya talaga nakilala, katambalang isang pumanaw na komedyante. Di ba nung itinulak siya doon sa putikan, Ay, chocolate oo. yun, chocolate ay, yun. hindi ba ano Diba? yun? Chocolate yun. sabi ko kasi, VIP treatment siya kasi hindi pwedeng Ayan tuloy. Oo. Hinapitan siya ng mga Ayun hindi natin na. inaasahan. Oo. Di ba? Kaya, Mga ganun, no? paano? Oo. Englishin mo para paniwalaan ka. You know. Oh, ano? Oh. You know, don't tell me that. Because I'm very dirty. I love dirty. I'm just dirty. Ano I love dirty? Yes, of course. I love dirty too. Anong I love dirty too? Hindi nga eh. Wala nga antibodies eh. Oo. Naku, nari, ikaw na nga lang. Ikaw na naman ganyan. Para ikatuwa ng mga SRNers, di ba? Oh. I'm sorry. I didn't listen to them. Ay. That's why. Ano ba yung pakiusap mo? You know that already. Thank you so much. Ay, nako! Ayan po. Rewind na naman tayo ng ating video. At sigurado, bigay na bigay. Wala pong mauupo ngayon. Sa row 4 na katabi ang mabahong basurahan at walang... Ventilador. Ay, oo. Hindi ba naman? Mainit yun. Totoo. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. At maraming salamat sa lahat ng iyong mga taga-suporta. Naku, salamat Tataas na mga po. views mo. Maganda naman kasi ang panayam. At syempre, Direct Beverly Verhel, lagi-lagi ka naming mahal. At maraming salamat talaga sa itinetext mo pang pagsuporta sa programa namin. Thank you mula kay Direct Tom at sa buong staff ng ating programa. Thank you, Direk. Ayan. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi namin hinihiling sa inyo na please, don't skip at supportahan niyo naman ang amin Showbiz Now na official. Ito po yung TikTok namin. Yun. Minsan pa po mga kachika mula kay Romel Chica at kay Wendell Alvarez mula po sa aming lahat. Maraming salamat po sa masarap na panahon, numero at atensyon. Maraming salamat po. Kayo ang aming buhay. Maraming salamat. Ito po ang inyong programa, ating programa at ito po ang Showbiz Now. Maraming salamat po. Oh, kumanta ka ngayon. Wow ka
Say me, say you. Say me, say you.